Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ipakikalabit muna yung katabi natin. Batiin muna natin. Okay, maraming salamat po. God bless you. Okay, God bless you, Brother Ray. Okay, tayo po ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay ang cornerstone, tinatawag nila, o yung ating pundasyon ng pananampalatayang Kristyanismo. Kung walang nangyaring resurrection, mga kapatid, ang krus ay isa lamang kwento ng trahedya at hindi mabuting balita. Para lang siyang bayani, kagaya ni Rizal na nagbuwis ng kanyang buhay, at dahil dito wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngunit dahil si Jesus ay nabuhay muli, sa kanyang pagkamatay, ito ang pinakamagandang demonstrasyon ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Ang kaligtasan ay naging posible at ang pag-asa ay nagkaroon ng asiguraduhan. Ang ating talata sa umagang ito ay makikita natin sa John chapter 20 verse 1 to 18. Kwento ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sama dito ang iba't ibang karakter, gaya ni Maria Magdalena, ang kanyang mga kasama, si Peter at si John. Bago po tayo magsimula, lumapit muna po tayo sa ating Panginoon sa isang panalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa ginawa mo. Salamat sa salvation mo, Panginoon, nang dahil sa pagkabuhay mo, kami ay naging matagumpay. Ang bawat isa sa amin ay nagkaroon ng pag-asa. Sa isang araw, makikita ka namin, Panginoon. Dalangin namin sa umagang ito, ipatnubayan niyo kami, Panginoon. Magmula sa inyong kalaman, Panginoon. Lahat ng papurit at pasasalamat sa iyo lamang, O Diyos. Amen. Ang ating text ngayon ay sa John chapter 20 verse 1 to 18. Basahin ko po yung talata. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, inuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya nilagay. Mag-pause muna po tayo. No? Sa verse 1, nakita natin dito, sabi rito, madilim-dilim pa nung unang araw ng Sanlinggo. Maring ito po ay nasa, anong tawag dito? Bago mag-umaga, yung madilim pa ito, madaling araw. Tama po ba? This is the Resurrection Sunday, mga kapatid. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Dito sa John 20 ay hindi binanggit ang mga kasama ni Maria. Ngunit sa Mark chapter 13, kung mabubuksan po natin dito, tinitali ni Mark na may dalawang kasama si Maria. Mababasa po natin sa Mark chapter 16 verse 1. Sabi dito, makalipas ang araw ng pamamahinga, sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Noong mga panahon na yon, bawal po magtrabaho o limitado ang galaw ng individual pag ito ay araw ng Sabat dahil sa kanilang batas. Kaya sila ay pumunta sa araw ng linggo ng pagkabuhay na muli. Dito makikita natin na naratnan nila na wala ng takip ang libingan. Noong mga panahon na iyon, may mga tinatawag na grave robber, may mga magnanakaw ng mga puntod na kung saan ito'y tinatawag para sa isang kapalit na halaga. Meron itong bayad ang pagnanakaw na ito. At ito ay isang capital punishment ng panahon na iyon. At i-open mo nga lang yung tomb, yung saradong yung takip. I-open mo lang to ay isa ng capital punishment nung panahon na yon. Sa Matthew 28, chapter 12, verse 12 to 13, matapos makipagpulong ang mga mamahalagang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, nagdesisyon silang suhulan ng malaking halaga ang mga bantay. Sa verse 13, sabi nila sa mga bantay, ipamalita ninyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay.
Sa verse na ito, makikita na may mga insidente ng ganito. Ultimo sila mga Pariseo ay nagbibigay sila ng instruction para dito. Na kahit mga paraiso dito, para Seo ay aware po dito sa bagay na ito. Kaya sa verse 2, maging si Maria Magdalena at ang mga kasama niya na ito ay unang pumasok sa isip nila na ninakaw ang bangkay. At ang mabigat pa rito, hindi nila alam kung nasan ito dinala. Kaya ang ginawa nila, siya ay tumakbo papunta kina Pedro at sa tinatawag na the beloved, which refers to Apostle John. Ito po yung tawag niya. Okay? Kaya nang malaman ito ni Pedro at John, agad silang tumakbo papunta po doon sa libingan. Basahin ko po yung kadugtong. Verse 10. Sabi dito, sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ang naunang noong isa. So makita natin dito na mas mabilis pang tumakbo si John. Nag-sprint siya. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan. Ngunit hindi siya pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Ang telang lino po, ito yung nakabalot. O para siyang mami. Kaya lang ang pagkakaiba lang dito, hindi ito at pwedeng imbalsa mo yan ng mga panahon. Dahil sa kultura nila. At si John ay pumasok sa loob. Maaring dahil sa paggalang niya, sa reverend niya sa Panginoon at sa respect din niya sa authority ni Peter. Kasi Peter at that time is the leader ng kanilang samahan, ng mga disciples. So verse 6, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Dito makikita natin yung character ni Apostle Peter na pagiging impulsive niya. Diba? Ito po yung pabigla-biglang mga galaw ni Pedro. Pabigla-bigla at mabilis na magdesisyon. Nakita po dito. Dito nakita din natin ni John at ni Peter, yung telang lino, ang natira at wala na ang ating Panginoong Jesus. Sa verse 7, at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, sabi rito, ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiplop sa isang tabi. So sa verse 7, binanggit dito na nakahiwalay po yung telang lino yung nakabalot sa katawan ni Jesus. Nakahiwalay din yung panyong nakabalot sa ulo. So separate po yun. Merong telang nakabalot sa ulo, pati din sa katawan, nakahiwalay po. At ang nakita nila, hindi lang ito basta nakalagay doon sa tomb, no? Kundi nakatupi. Meron pong order, no? Nakaayos po ito. Kung ito ay nanakawin, kung sa titignan natin, bakit pa nila kailangan itiklop yung takip sa ulo? Okay? So sa verse 8 po, sabi rito, pumasok din ang mga lagads na unang dumating at nakita ni ito at siya ay naniwala. Siya ay naniwala na si Jesus ay nabuhay maguli dahil sa evidence na nakita niya dito. Nakita niya ang telang lino, nakita niya ng maayos ang panyong nakabalot sa ulo at nakatupi. Ito po ay mga compelling evidence na nag-decide kay John na maniwala. Ito po ay contrast doon sa claim ni Mary Magdalene na siya ay tumakbo agad dito sa pangyayaring ito. Sa verse 9 po, sabi dito, hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Mga panahon ito na nalilito pa sila, mga alagad. Sa Luke chapter 24 verse 67, niremind na sila o niremind sa kanila ang sinabi ni Jesus sa Galilea na ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw, ito ay muling mabubuhay. Sinabi na po nito ni Jesus bago pa man ito mangyari sa mga lagad. Sa verse 10 po sabi rito, at umuwi ang mga lagad sa kanilang mga tahanan. Verse 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. Ibig sabihin sa loob po ng tumbito, sumilip siya. Noong unang punta niya ay tumakbo siya palayo. But this time, nagkaroon na siya ng lakas loob na sumilip habang umiiyak. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit na puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan sa head ng ating Panginoong Jesus at yung isa naman ay dun sa kanyang paanan. Makikita natin dito na ordinaryo lang ang mga suot ng anghel.
Siguro kung may pakpak sila, mga weapons, so madali siguro ma-recognize ni Mary o ni Maria. Sa verse 13, mga kapatid, tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha niya ang aking Panginoon at hindi ko alam kung nasan siya inilagay." Ito po yung reply ni Maria. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit, ang sabi, hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Okay? Dito mababasa natin na hindi niya nakilala si Jesus. Maaring dahil sa madilim pa ng mga panahon ng mga oras na yun, dahil madilim pa, dahil ito ay naghihiwalay doon sa umaga, intense. Bukod dito yung kanyang pagdadalamhati, very intense yung grief niya ni Mary. At ang expectation niya ay patay si Jesus. Sa verse 15, tinanong niya si Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero. At sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po sa akin kung nasaan ninyo siya nilagay at kukunin ko." Ito po yung reply niya. Ngunit sumagot si Jesus sa verse 16, "Maria," sabi ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreyo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Dito nakilala na siya ni Maria. Si Maria ang first witness, mga kapatid, ng nabuhay mula sa pagkamatay. Dahil siya ang unang nakakita kay Jesus. Sa verse 17 sabi rito, sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, naakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Mapapansin ninyo dito na ayaw pahawak ng ating Panginoon kay Maria Magdalena. Maaaring nagsiship na ito mula dun sa physical papunta ron sa spiritual fellowship natin sa Panginoon. Mapapansin din ninyo na nagbago na ang tawag ni Jesus sa kanyang mga alagad after the resurrection. Jesus was preparing His disciple for a new form of relationship based on faith and the Holy Spirit rather than yung physical presence ng ating Panginoon. This is more on a spiritual na. At sa verse 18, sabi rito, "Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko na ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus." Dito makikita natin na hindi lamang si Maria ang unang nakawitness kay Jesus, kundi siya rin ang unang nag-spread ng gospel, Jesus Christ. So dalawa yung naging role niya. Siya ang witness, first witness, at siya rin ang first na nag-send ng gospel ni Jesus Christ. Mga kapatid, sa binasa natin ito, ano ba yung kahalagahan nito? Ano ba ang significance nito? Ano ba ang kahalagahan ng John 20, verse 1 to 18 sa buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano? Unang punto po natin, ang walang laman na libingan, mga kapatid, hindi ito simbolo ng pagkatalo. Pagkus ito po ay simbolo ng pagkapanalo o tagumpay. Jesus became victorious nang siya ay mabuhay dahil sa nadipit niya yung death. At mga kapatid, yung sin ay naging powerless, humina na ito. Kung hindi siya nabuhay, hindi tayo magkakaroon ng pag-asa, mga kapatid, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na isang araw makasama natin ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, ito ay biyaya ng Diyos. Wala tayong partisipasyon ng kahit ano sa ginawa o paghihirap na dapat tayo ang gumagawa o nagbabayad dahil sa ating makasalanan. Sabi nga, kung meron tayong partisipasyon, ito yung kasalanan na binayaran niya sa bundok ng Kalbaryo. Yung sunod pong punto rito, ang muling pagkikita ni Maria Magdalena at ang pagkabuhay ni Jesus ay makapangyarihang larawan ng biyaya ng Diyos. Hindi nakilala ni Maria si Jesus hanggat hindi siya tinawag sa pangalan nito. Subalit kilala ng ating tagapagligtas si Maria. Tinawag niya ang kanyang tupa sa pangalan
At ito'y katuparan ng pangako bilang isang pastol o shepherd na kilala siya ang kanyang mga tupa sa pangalan. No? At ito ay nagdulot kay Maria mula sa pigati dahil sa pagkamatay ni Jesus tungo sa bilang unang witness sa resurrection ni Christ. At dahil dito ay inatasan siya ng Panginoon na unang maghatid ng mabuting balita o good news sa mga alagad. Ang pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid, ay nag-iwan sa atin ng dalawang ordinansa. Lagi itong sinasabi ng ating mga pastor. Bilang mananampalataya, una ay ang huling hapunan o communion na gagawin natin mamaya. At ang ikalawa ay ang bautismo na karaniwan natin ginagawa sa life field na every church camp natin. Sa Romans chapter 6, verse 4, mababasa natin, sabi rito, sa makatuwid, tayo'y namatay na at na libing na, kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ang bautismo, mga kapatid, ay simbolo ng pagtatapos ng lumang buhay na alipin ng kasalanan. Namatay na tayo, mga kapatid, sa kasalanan. Ito po yung pag nilulubog tayo sa tubig. Ito po yun sa bautismo. Namatay na yung ating mga kasalanan, sabay ng pagkamatay ni Kristo. Tulad naman ng pagkabuhay muli ni Kristo, ang mga mananampalataya ay binibigyan ng bagong buhay na ginagabayan ng Espiritu Santo. Hindi na kontrolado ng kasalanan. Ito po yung pag-aahon naman natin sa tubig. Pag inaahon tayo sa tubig, ito po yun, liwanag. Mga kapatid, ang mabuting balita ay pundasyon nating mga mananampalataya. At ang pundasyon na ito ay, unang-una, si Jesus ay totoong namatay para sa ating mga kasalanan. Kalawa, si Jesus ay totoong nilibing. At ang ikatlo ay si Jesus ay totoong nabuhay. Ito ang gospel. Ito ang mabuting salita ng ating Panginoon. Mahalaga ito, mga kapatid, para sa lahat ng mananampalataya ni Jesucristo. At mahalaga din sa iba na hindi pa naabot ng mabuting balita na kasama sa mga tupa sa kawan ni Jesus. Sa Matthew 28, verse 18, bago tuluyang umakyat ang ating Panginoon sa langit ay nagbigay siya ng muling ordinansa na tinawag nating Great Commission na nagsabing, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakaganda po. It is a promise that Christ will be with us at the end of time. Hindi po madali na magatid ng salita ng Diyos. Mahirap po ito. Even Christ Himself, nahirapan siya. Di po ba? Hindi naman naniwala agad ang kanyang mga kapatid, di ba? Papatunay na hindi ito madali. Kuminsan nga, sarili nating pamilyang kumukutya sa atin. Maring naranasan niyo ito. Hindi po madali. Pero, sabi rito, kasama natin ang Panginoon. Yung blessing ng Panginoon sa atin is continued, mga kapatid. Many died also in sharing the gospel. Pansin niyo po, sa Middle East, mga pinuputan ng ulo sa panahon ng kanilang paglilingkod. So, i-retract mo lang yung si Christ. I-ano mo lang. Ang sabihin mo lang ay yung Islam. Tawag dito. Ang tawag dito ang gawin mong reliyon. Convert ka lang. So, hindi ka namin pupunta na. So, maraming ganito. Pero marami ring Kristiyano ang nananatiling sa Panginoon. Hanggang sa dulo ng kanilang buhay, binigay nila ang buhay nila sa ating Panginoon. Napansin din natin yung mga apostle. They were brutally died sa kanilang puso. Napaka-itindi ng mga pagkamatay ng ating mga apostle dahil sa pag-share ng gospel. But the promise of Christ, brothers and sisters, was not only here. In the life, in this life, but the assurance of everlasting life. Our task, brother and sister, is to share the gospel of Christ. The regeneration of and change of heart is at work of God. The
ginawa ng Panginoon yun. At hindi natin sila kailangan pilitin na maniwala. Kailangan lahat ay maihatid ang salita ng Panginoon. At habang pinapamalita natin ito, ang buhay ni Kristo, mahalaga mga kapatid na dapat makita rin sa buhay natin ang buhay na binago ng ating Panginoon. Ano po yun? Yung regenerated heart, mga kapatid. Repented heart and the humble heart. Ay po lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, napakasarap po na dahil sa iyong pagkabuhay, kami ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon, turuan mo kami na patuloy na magpakumbaba, sumunod sa inyo. Maging halimbawa, maging testimony kami sa buhay ng isang pagiging kawangis mo, O Lord. Sa umagang ito, ikaw lamang aming pinupuri, tinataas. Salamat namin sa Pangalan ni Jesus. Amen.